Alam niyo ba? Assalamualaikum, buenos dias, maayong adlaw, Hap Isabella. This is Kristen Lim back at it again with another video. Ang init! It's so hot! Init kaayo! Ay, ben kaliente gayut! Ay, mapasok tuod! Panas man teed! Eh, yan lang naman ang mga naririnig natin mula sa mga katabi natin lately, right? Eh, totoo naman talaga na ang init-init ng kapaligiran natin ngayon. Eh, bakit nga ba? Ang dahilan ng nararamdaman nating init ngayon ay ang climate change, resulta ng pagkakasira ng ozone layer. Ang El Niño ay ang pagbabago ng temperatura ng karagatan, pagkatunaw ng mga yelo sa Antarctica at nagpapataas ng level ng tubig karagatan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakakaranas ng matinding init na nagdudulot ng pagkabahala sa kalusugan at kagalingan ng mga mamamayan. Patuloy na tumataas ang record hinggil dito kaya't ang mga tao ay naghahanap ng paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa epekto ng mainit na panahon. At ayon sa Pag-asa, maaaring pumalo sa 40 degrees Celsius ang nararamdamang init sa ilang bahagi ng bansa ngayong 2024. Paliwanag ng Pag-asa, maitatala ang pinakamainit na temperatura dahil sa pag-iral ng El Niño. Maaari itong maranasan sa ilang mga lugar, partikular na sa Cagayan Valley region. Sa tag-init, maraming mga problema sa kalusugan ang maaaring lumitaw dahil sa init at iba pang mga dahilan na pangkapaligiran. Narito ang ilan sa mga karaniwang mga sakit na maaaring maranasan ng mga tao sa panahon ng tag-init. Heat stroke, dehydration, sunburn, heat exhaustion, mga rashes sa balat, problema sa respiratory tulad ng asthma at chronic obstructive pulmonary disease, pagkain nagdulot ng panganib sa kalusugan, dengue fever, allergic reactions, pagsama ng mga chronic na kondisyon dulot ng init. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng tips to beat the heat sa tag-init. Uminom ng maraming tubig upang mapanatili ang hydration sa katawan. Siguruhing maayos ang sirkulasyon ng hangin sa loob ng bahay para maging komportable. Pumili ng mga damit na makakatulong na magpalamig at magbigay ng komportableng pakiramdam. Magdala ng proteksyon laban sa init ng araw tulad ng payong o sombrero. Lagyan ng sunblock ang balat upang protektahan ito mula sa init at araw. Iwasan ng mga inumin na may caffeine tulad ng kape at tsaa sa mga oras ng tanghali at hapon. Huwag mag-ehersisyo o magkaroon ng mabigat na gawain sa mga oras ng pinakamainit. Alagaan at bantayan ang mga taong mas vulnerable sa init ng panahon tulad ng mga bata at matatanda. Sa panahon ngayon, napakahalaga na panatilihin ang iyong sarili na hydrated. Hindi biro ang init ng panahon ngayon, kaya't kailangan mong uminom ng maraming tubig araw-araw. Ang pagiging dehydrated ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Kaya't huwag kalimutang magdala ng malamig na tubig kahit saan ka man magpunta. Sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na tubig, mapanatili mo ang iyong katawan na malusog at handa sa anumang hamon ng panahon.